Ay, beauty queen lang ang ano. Beauty queen lang ang peg. Ganun ba dapat nakapo yung beauty? O, dapat nakaganyan. Kasi sabi daw sa movie ng Princess Diaries. So dapat, ano ko po to? Beauty lang, hindi queen. Ay, beauty queen ganito. beauty lang daw. Beauty queen naman siya. Mga katropay. Para sa ating unang tanong, Lady Morgana, isa ka sa mga minahal ng todo ng Drag Race fans. Pwede mo bang i-share sa amin kung kailan at paano mo nakilala ang iyong tunay na sarili? Since bata pa lang ako, Beking na talaga, as in, I'm a proud and loud na gay. And of course, ayun, lahat ng barkada ko is puros babae. Then, ayun, sa kinalakihan ko, hanggang sa lumaki na ako until now. So, pero feel ko babae ako. Pero baklang-bakla lang talaga. Pero nung bata ka ba, na-experience mo na naglaro ka, tapos yung rumarampa ka tapos tapis mo tuwalya o kaya... Ay, oo. Naranasan ko yan. Diyos ko naman. Bata pa ako dahil... meron akong kalaro. Ang kalaro ko din, yung kapatid ko na babae. Siya yung bunsong kapatid. So, naglalaro kami ng bahay-bahayan. Tapos mga manika. Oo, mga manika. Mga manika na mga maliliit. Tapos mga stuffed toy. Halos yung kwarto ko, puro stuffed toy lahat. Kasi mahilig talaga ako sa stuffed toy. Okay. Yeah. So, mas mabalik tayo dun sa sinasabi mo na naglalaro kayo mga bahay-bahayan. Ikaw ba naaalala mo kung sino yung pinakaunang fictional character or cartoon character or kung sino man sa TV na papanood man na prinsesa na ginagaya mo? Oo. Ako, Disney princess talaga na paborito ko. Cinderella talaga. Ay, Cinderella to. So may walis-walisan ka din, no? Oo, yung mga katulong-katulong, kinakausap ko yung mga ibon na mga parang kung baliw, di ba? Princess na, Disney princess lang. Oo, Disney princess. Kaya yung mga tweet ko, gising ng Disney princess nyo. Yung mga gano'n. I love Fantasy ko talaga yung mga Disney princess. Yan. Ngayon naman, sa look mo ngayon ba, sino peg mo? Wala Or lang. sarili mo lang talaga yan? Gusto ko lang, nakita ko lang sa tukador. Suton ko nga. Ipatang mo na lang, ko hindi no? nasuot. Ito, once ko lang ito nasuot sa isang bar doon sa O-Bar. Matagal-tagal ko na hindi nasuot eh. Suotin ko nga. Tama. Ganun kasi, di ba? Kaysa naman natatambak. Di pwede ipucho-pucho ang ang SPG, di ba? Kailangan presentable tayo dito. Thank you. Yes. Pero ito, ang tanong naman na, Lady Morgana, ikaw ba, kailan nalaman ng pamilya mo na isa kang Disney princess? Ay, kindergarten pa lang. Ay. Kasi nahuli ako ni nanay na nagli-lipstick ako. Tapos sa kwarto nila, tapos yung mga sapatos niya sinusuot ko. Tapos ayan ko yung mga anong tawag diyan, kumot, ginagawa kong gown. Parang natuwa din si nanay. So parang tinanggap nan din nila ako. And of course, sa 6 kami magkakapatid, tapos 5 kaming lalaki. And silang lahat, as in barakong-barako talaga. So, natanggap naman din nila na meron silang Disney princess din na kapatid. So, ayun, parang wala akong na-experience na bad memories ko sa childhood ko na inaapi ako sa pamilya. Wala naman din. In fairness sa ating diba? Kasi tanggap ka talaga ng... Tsaka kung barakong-barako yung mga kuya mo, sinanggap ka nila. Sobrang... At saka na-remember ko yung sabi nila mga kapatid ko na kahit ganyan ka, at least, dapat mapagtapos mo yung pag-aaral mo. And of course, isa kang ding role model din sa mga classmates or mga mo. Kaya ayun, ang happy lang sa namin, sa bahay. Pag may mga pamilyang ganito. So sa shoutout din sa mga pamilya din na meron silang beking anak, ayan. So tanggapin natin, i-accept natin kung ano sila. At kaya hindi lang din sa bakla, para din sa lahat ng mga LGBTQIA+ community na may kapatid, may pinsan, may pamangkin kayong ganyan, tanggapin, mahalin at i-embrace nyo. Pero madagdagan ko lang din yung sinabi mo, Lady Morgana. Kasi ako sa family namin, meron din akong sister na ganyan. For me, masasabi ko na hindi lang kayo na tanggapin nyo kasi ganyan sila. Hindi. Like, blessing kayo sa isang family. Kasi sila yung sobrang mapagmahal and maasikaso sa mga magulang. And sila yung nagiging
sila yung nagbibigay saya pag merong mga parties and everything, di ba? Totoo, Alam mo totoo naman talaga. Kaya yung one time na ang sakit na umalis sa lumuwas ng Manila. Kasi lahat ng kapatid ko nag-asawa na. Tapos yung promise ko sa nanay ko na ikakasala silang lahat pero ako maiiwan pa rin ako sa iyo kasi mahal kita. Kasi wala na kasi si Papa, patay na. So, parang ako na lang din yung parang yung mag-aalaga kay nanay hanggang sa huli. Ganun, yung ganun. Tama. Kaya mga magulang natin talagang sobrang mahal ang ating mga Disney Siyempre. princess. True. Pero eto ba, Magulang yan. lady? Yes? Pag magulang talaga, di ba? Okay ka lang, Brad. Okay lang ako dito. Labang naman pa tayo, Brad. Sisig dyan. Oh, ayan. So, bago ka naging isang performer at drag queen, ano ba ang pinagkakaabalahan ng isang Lady Morgana? Ano ang mga ganap mo ngayon sa buhay? Yes, aside from dati na wala pang Drag Race Philippines, aside from being drag queen ako, isa din akong wardrobe assistant sa isang school. So, sila yung parang scholar ako doon. At the same time, yung trabaho ko din is nagtutupi ng mga costume, ng mga isang dance troupe. Parang doon sa school ko na sa John Paul II College of Davao, sa Sining Tala Dance Company. Remember ko pa yun. Parang PA-dish, personal assistant. At the same time din, nagre-ready ng costume, nagsa-style anong costume nila susuotin, gano'n. And, ayun, assistant din ako sa drag mom ko dati. At, ayun, na-discover. At ngayon, full-time drag queen. At the same time din, financial advisor din ang lady. Talaga? Yeah. Congrats. Thank you so much. Diba? Very Tsaka talented. Ngayon naman, syempre, unti-unti mo nang nakukuha yung mga pangarap mo, ganyan. Ano namang nag-udyok sa'yo na sumali sa Drag Race PH? Isa kasing one time doon sa isang live stream app, sumali ako ng contest kasi pandemic yun that time eh. Tapos nanalo ako ng isang patimpalak doon na as in yung parang sugal na ang price nun is 100K, 100,000. Tapos parang sinugal ko, sige go, sali lang ako for para meron ding makasurvive din sa pandemic. Eh yun nanalo. And lumabas din yung nung casting final cast sa Drag Race Philippines. So parang nagdadalawang isip pa ako na sumali. Yung parang sige na, trip ko lang, sige go, sign up lang ako. Eh yun, tuloy-tuloy yung interviews and yung isa na ako sa cast, parang hindi ako makapaniwala na, ay wow, isa na pala akong ganap na Ru girl. Nung pumasok na ako dun sa workroom, yung parang, ay, this is it. This is the beginning of the rest of my life. Ang saya ng gano'n. Di ba? Di ba? Pero hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, 'di ba? Syempre pag drag race, kailangan talagang ikaw mismo magaling ka mag-ayos ng sarili mo. Kaya mong gawing very artistic ang itsura mo at maganda at the same time and also yung pananamit mo. Yes. Ikaw ba masasabi mo ano doon yung pinaka-skilled ka? Is it doing your makeup or yung sa paggagawa ng mga damit? Ako, hindi, inamin ko, hindi ako look queen, hindi ako fashion queen na kagaya ni Minty Fresh. Ang ko lang kasi is, camp queen kasi ako. Yung parang, kung lang dyan, ini-enjoy ko lang. Yung parang ako, barda ako sa season niya, ako pinaka-energetic. Yun yung yung strength ko din is very energetic and positive energy lang ako always sa drag race, na journey ko. And of course, dati yung makeup ko talaga kasi yung drag scene sa Davao is nakakatakot. Gusto yung kilay pang third floor talaga yung hindi yung hindi kagaya dito na relax. So ngayon yung journey ko doon as in nakakatuwa. Yung parang gusto ko lang masayang lahat. Masaya yung set ng Drag Race. So parang ikaw yung naging parang heart ng Yeah, so group. parang life of a party ako doon sa Drag Race Philippines. Parang ganun. Pero ito, additional question ka lang, Lady Morgana. Ano yung pinakauna mong piyesa? Ay, yan. Interesting question. Pinakaunang piyesa na binigay sa akin ng drag mom ko is One Moment in Time ni Whitney Houston. Wow. Yung parang sabi niya, bagay yan sa'yo. Pero hindi ko siya hindi ko siya talaga na tawag nito, ma-internalize na bonggang-bongga. Kasi hindi ko kasi
ano yung lyrics, hindi ko maintindihan. Yung binalik ko siya na performance dun sa Cebu, sa Sinulog na ano namin, event namin sa Sinulog. Pinerform ko siya, ayun, yung parang naka-receive ako ng isang bonggang-bonggang palakpak ng mga tao na hindi ko in-expect na, ay, ito pala, yung meaning pala ng lyrics ng one Moment in Time, pero yung parang journey ko din sa Drag Race na, kahit na-eliminate ako, parang pinapahiwati ko sa audience na, sa viewers na, I still have the chance na ma-prove yung self ko na this is who I am. Minsan kasi may mga bagay na nahihirapan tayong isipin kung kailangan ba nating, kaya ba nating gawin yon. Pero once na magawa mo, yun pala yung maglalabas ng tunay na talento. Yes. Ayan. So, next question namin ni Parang, Argel sa'yo. Na makapasok ka na sa Drag Race PH, ano ang mga naging strategy mo? Kasi di ba nga, umabot ka hanggang episode 5. At talagang mas una pang napali sa mga ibang season performers. Ano namang mga strategy mo doon? Ako, wala akong strategy na parang game plan na ano ko. Kasi pagpasok ko doon, kung ano ang nakita niyo si Lady Morgana, parang ano siya, what you see is what you get. Yung parang gano'n. Parang hindi siya strategy. Yung parang, pinakita ko lang doon na this is my 18 years na pinaghirapan ko, dugot pawis ko na minold ko yung self ko. Hindi lang din sa sarili ko. Yung minentor ako ng mga mentors ko. Shoutout sa mga mentors ko dyan na nanonood. Ayan, sila Legend Manay Kinita. Ayan. Yun lang. Yung hindi ko, ang sakit nga na mapauwi yung first na si Prince. Masakit na yung friendship namin andun na eh. Tapos, meron talaga sa competition, meron talaga mapapaalis. Yung sa self ko na ayokong umuwi ng Davao na ganito lang. So, yung pasabog lang. Yung lang ako, may mga wow factor lang din si Lady Morgana na ginawa ko din sa Davao. Yung parang ganun. Tsaka, mas okay nga yun na nagpakatotoo ka lang, pinakita mo lang kung sino ka eh, di ba? Oo, kasi kasi reality show yan eh. So, dapat maging totoo ka. Wag kang maging tawag ito. Yung parang two-faced, yung parang may daitan, yung parang ako, go lang ako. Kung anong nakita nyo sa akin in person at saka on TV, yun. Mas okay yun talaga. True. Pero bukod ba, Lady Morgana, dun sa pagiging ball of energy and yung sinabi mong pagpapakatotoo mo sa Drag Race Philippines, sa tingin mo ba, ano pa yung mga pinakita mo sa inyong show na yun yung advantage mo sa ibang mga kalaban mo? Ako, yung meron ako na wala sa kanila, ganda. Chaya lang. Ganda. Ganyan dapat. Oo. Di ba? Diba? Yung sinabi lang sa akin, pangit ako. Bakla, maganda ako sa paningin ng pamilya ko. Ganda. Ganda, oo. Diba? Ani mo namang ganda kung pangit namang ugali. Chaya! Parang may laman yun ah. Chaya! Wala, biro lang. Alam ka ba? Alam mo naman, kung laro-laro lang. Diyos ko naman. Seriously? Ano sa akin? Yung parang, siguro yung talent ko na pagli-lip-sync. Yung parang, habang nagli-lip-sync ako, kasi inaaral ko yung music eh. Hindi lang pwedeng, dyan lang ako sa harapan, ililip-sync mo na walang laman. Buhay. Walang buhay. Pangit yun. Oo. Ang bongga nun is yung parang naintindihan mo yung kanta, na-embody mo yung lyrics ng kanta. Yung parang feeling nila, ikaw yung kumakanta, na hindi naman ikaw. Yung parang Tsaka mahirap yun ah. Mahirap yun sa mismong yung pag-lip-sync kesa sa kakanta ka talaga. Natry mo na ba? Ha? Mag-lip-sync? Hindi pa. Mahirap Try yun natin. eh. Make-upan nga kita lang. Mahirap yun eh. Kaya di ko ginagawa. Oo nga, make-upan nga kita lang. I-shoutout, i-comment nyo nga na kung gusto nyo ida-drag nyo to si Kasi kahit sa TikTok, di ba, yung pagka magli-lip-sync ka ng mga kanta, ang hirap. Mahirap talaga. Kahit ako nahihirapan din ako. Pero ano ba yung itatanong mo kay Lady ito Morgana? naman. Kanina mo pa binubulong. May naging jowa ka bang pit crew o kaya crush-crush lang? Hoy! Wala akong jowa na pit crew. At saka, yung sila pit crew, sila JP, sila Ricardo, sila JC, at saka si Dale.
barkada ko yun. As in, yung wala akong ano sa kanila. Walang mali siya. Walang mali siya kahit ang laki. Ang laki. Ng katawan. Akala ko ng pagkakaibigan nyo. So, yung mga malalaki lang ba yung katawan? No, Yung, at saka meron akong ano sa kanila na mataba. Mataba ang utak nila eh. Tsaka mahaba. Ang ano? Pasensya. At saka Alam mo, masarap. Masarap silang magluto. mahalin. Mahalin. Masarap silang tropahin. Gano'n. Oo. Parang ganyan din si Argel. Mukhang magiging close kayo. Tropa ko lang yan. Tropa, kababata ako yan, Patsy. Ay, nako. Magkababata kami. Ay, eto ha. Di ba kanina pinag-uusapan natin na nanalo ka ng Miss Congeniality sa inyong batch. Ikaw ba, ito ha, matanong lang to, walang personalan. Oo, di masagot din kita. Totoo tayo ha. Sige. Oo. Friendly ka ba talaga? O, naipagplastikan ka lang daw ba doon? Wow. O yan ha, hindi sa akin galing ha. Daw. Sino nagtanong yan? Sige nga. I-search nga natin yan. Ano talaga, ako talaga yung tao na sila na nagsabi sa akin that I am genuine, na pure heart yung pinakita ko sa kanila at walang halong masamang tinapay. Yun din yung ano ko sa kanila. Mabait talaga akong tao. Ano lang, medyo gagalan din ako. Yung parang ano lang talaga, medyo may baliw-baliwan lang ako. Parang Pero lahat naman tayo ganun eh. Ay, same tayo. Oo, yung Siguro parang- sisters tayo. Oo, shout out Mabait sa ka mga ba? ugali niya ng mga Aquarius eh. Hello doon sa mga Aquarius dyan. Mabait pero baliw-baliwan lang. Ganun. Diba? Ganun lang. Mga Virgo kasi mabait lang talaga. Hoy, alam mo ba, si Minty Virgo din, pambagay kayo din. Oh, diba? Nanonood siya ngayon. Hello, Ay, Minty! Minty Hello. Fresh, ayan. Si Minty Fresh ba ang pinaka-close mo sa inyong batch or meron pang iba? Si Minty, si Turing, Gigi Era at ako, si Eva La Queen. Ay, halos lahat naman. Pero kaming apat kasi sa set, kami yung nagyoyosi. So, yung first palang kita namin sa workroom, may break yan eh. So, nagyoyosi kami. Yung parang kami lang nag-uusap. Yung nagkakaintindihan kami nang dahil lang sa yosi. Yung Kaya parang, mas naging close kayo. mas naging close kami. Ganyan talaga minsan nakikilala mo yung mga kaibigan mo kasi parehas kayo ng ginagawa. Oo. Ay. Hoy, alam mo, meron ng follow-up question. Kasi iniisip ko kanina, di ba, Lady Morgana, si Minty Fresh. Iniisip ko, kung tayo kaya magda-drag tayo, anong pangalan natin? Mamaya isi-share ko sa'yo yung naisip ko. Ito, Oo, Sergio, sige, pag-isipin din natin Ano siya. Drag me. Oo nga, no? Isipin natin, di ba? Ikaw, paano mo nag-come up sa name mong Lady Morgana? Si drag mom kasi nag-ano sa akin, si Lejan, ang drag mom ko nagpangalan sa akin. Kasi that time, mayroong isang contest sa barangayan, tapos kasi yung drag mom ko, siya yung parang lip-sync assassin sa Davao. So yung pumasok siya sa contest nun, halos lahat nag-back out. Tapos pinotesta siya. Kaya ayun, so sabi ko sa self ko, anong pangalan? Kung wala akong pangalan, sabi niya, sali ka, pangalan mo. Ay, kasi Ursula yung pangalan ko. So, yung niya, kapatid ni Ursula, Morgana ang pangalan. So, ayan, binigay Morgana. Tapos, dinagdagan na ng lady kasi hindi kasi ako villain ng, yung ang atake ko. Yung parang, talaga, yung parang... Para at least malambot pa rin. Malambot, maganda, masariwa, mabango. Oo, Ganon. mabango pero palaban. Kaya Ayan. kagaya lang sa wig ko yan, matibay, sariwa, mabango. Shout out po kay Margo na gumawa nito. Di ba? Segway bakla, ganon. So, ayan, walang inangatrasan na katanungan itong si Lady Morgan. 1, 2, 3, 4.